live, no? Tuloy tayo, balik muna natin sa ano. Ano yan, sir? Maidudugtong yan doon sa ano natin? Pagawa na lang natin ng paraan kay Brad Jeff para madugtong yun. Kunin ko muna yung aking ano. Okay. Teka, set ko muna yung ano, ating timer. Pasensya na po at nag-brown out po sa ating live streamer, no? So si Brother Jeff, brown out po sa kanilang lugar. So kaya medyo nawala tayo, no? So check ko muna ang ating timer. Okay. So tuloy po natin ang ating debate. Ako na po ang magla-live nito kasi nawala yung ating timer. Check ko muna yung ating dial settings para sa time. Ano ba to? Stopwatch. Yung timer natin ang problema ko ngayon. Lagay mo na natin sa ano. Sa kapilo na wala pa. Bro J-Rod, okay lang kaya sa dalawa ako na lang mag-timer? Sige. Ikaw na lang mag-timer, Bro Denmar. Kasi may Okay problema. lang sa akin. Ano ba ang standard natin, format natin? Yung 20, 15, 10? 20. 20 tayo sa ano, sa presentation. Pero nasa presentation na tayo ngayon ni Brother Luther. So start tayo sa 20 kay Brother Luther. Balik natin yung 20 ni Brother Luther. Uulitin lang naman niya yun. Okay, sige. Okay. Bigyan mo ng 20 minutes si Brother Luther para itayo yung stand niya ulit. Brother Luther, tanong ko muna, okay lang ba sa'yo? Okay lang. Okay, sige. Brother J-Rod, ano ko na yung time natin na? Okay, sige. 20 minutes. Okay. Pag magsalita ka bro, i-play ko na yung timer. Okay, Brother Luther, as soon as you speak, your time will start for your presentation. Okay, magandang gabi ulit. Uulitin ko yung review ko, no, dun sa pagtatanong ko. Kung tanungin ko si Mr. Camacho kung mayroon ba silang publikasyon ng ibang relihiyon, ibang mga tao na nagsasabi. Kasi ang claim niya dito na ang Seventh-day Adventist ang tunay na mga saksi ni Jehovah ngayon. Ngayon ang topic namin, hindi noon. Wala siyang naibigay na publikasyon. Ibig sabihin, walang sustansya, walang basihan yung sinabi niya na tinatawag silang mga saksi ni Jehovah ngayon. Dahil ang sagot niya sa tanong ko kanina kung tinatawag silang mga saksi ni Jehovah, ay oo, tinatawag silang mga saksi ni Jehovah. Pero walang silang basihan. Sila ang mga saksi ni Jehovah na walang tumatawag na saksi ni Jehovah sa kanila. Yun ang kaya wala siyang naitayo doon. Ngayon, tuloy ko yung presentasyon ko. Bakit negative ako sa
Bakit? Obsolete na yon. Oo. At Diyos mismo ang gumawa nun na obsolete. Wala tayong magagawa doon. Ang Diyos ang gumawa na obsolete eh. Oo. Kasi ang sabi doon, by saying new covenant, He made the first one obsolete. Oo. Oo. Kaya, obsolete na yun. Ano ba ang ibig sabihin ng obsolete? No longer in use. Oo. Hindi na ginagamit. At ang Diyos ang gumawa nun na hindi na ginagamit. Ngayon, ano ba? Binasa ko kanina, yung Deuteronomy 4:13, yung the Ten Commandments ay tipan. Oo. At bakit natin nasabi? Ang una nating proof na yung Ten Commandments yung first covenant, dahil yun ang ibinigay sa Israel nung lumabas sila sa Egypto. Pag binasa mo yung Exodus 21, yun ang Ten Commandments ang ibinigay nang lumabas sila sa Egypto. Ngayon, ano ba ang ilustrasyon natin na pwedeng gamitin doon sa obsolete law or covenant? Yung 1973 Constitution at 1987 Constitution. Dati, noong mga panahong 1973 to 1986, ang ginagamit na batas, na saligang batas ng Pilipinas, ay ang 1973 Constitution. Ngayon, sa panahon natin, ang ginagamit natin ay 1987 sapagkat yung 1973 ay obsolete na. Hindi na ginagamit yung 1973. Ngayon, may mga batas doon sa 1973 na katulad ng batas dito sa 1987. Halimbawa nga yung Bill of Rights. Yung Bill of Rights, mayroong isang Bill of Rights doon na sinasabi na bawal yung pulis, bawal mag-search sa isang pribadong bahay, pag-aari, na walang search warrant. At kailangan yung search warrant ay talagang verified ng judge. Ngayon, mayroong isang pulis ngayon sa panahon natin ngayon mag-search na unlawful. Ibig sabihin, wala sa tamang procedure yung pag-search ng bahay. Saan ang nalalabag niyang utos? Ang saligang batas. Yung itong 1987, kahit meron yan doon sa 1973, hindi niya malalabag yun, hindi rin niya masusunod yun, kasi obsolete na yun. Ganyan ang, sa katulad na paraan, ganyan ang Ten Commandments. Obsolete na siya. O hindi na ginagamit. O kaya, ano na ang nangyari nung naging obsolete na? Siya ay ginagamit na lang, Roma 15:4, ginagamit sa pagtuturo. Meron bang ganyan? Meron bang utos na ginagamit? Hindi na obsolete na kasi. Marami. May mga utos kina Abraham, kina Noe, kina Adan, na ginagamit na lang natin ngayon sa pagtuturo. Hindi na natin sinusunod. Alam na sundin natin yung utos kay Noe. Hindi na yun pwede. Kaya ginagamit natin yun sa pagtuturo. Pinapahalagahan natin yung mga yun sa pagtuturo. Ngayon, ang unang proof, no, na yung first covenant ay ang Ten Commandments. Kasi karamihan ng mga Seventh Day Adventists, pag tinanong mo kung ano yung first covenant, ay marami daw yun. Covenant, singular yun. Kaya nga first by seeing yung covenant, He made the first one obsolete. Singular yun. Kaya isang covenant lang yun. Ang Ten Commandments yun. Ang ginawang obsolete ng Diyos. Ngayon, doon sa Exodus 21, ang sabi doon ng Diyos, ako si Jehovah na iyong Diyos, ang naglabas sa iyo mula sa Ehipto. Nagpakilala siya doon. Nagpakilala siya. Anong sabi dito? Sa Hebrews 8:10,
Hindi nyo na kailangang kilalanin na ako si Jehovah. Oo. Oo, kaya Ten Commandments yun. Hindi nyo na kailangan na kilalanin na ako si Jehovah. Bakit? Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay kilala nila ako. Oo, kaya Ten Commandments yun. Oo, yung obsolete na covenant. Oo. Ngayon kasi, kung kasi sa Hebrews 8:13, walang nakalagay na covenant doon. Oo, sa original Greek, walang nakalagay na covenant. Yun ba ay katwiran na hindi covenant yun? Lahat ng halos lahat ng translation ay nag-render noon na covenant yun. Oo, halos lahat na translation. Mayroong mga translation na hindi doon naglagay ng covenant, pero hindi rin sila naglagay ng ibang rendisyon. Basta blinangko lang nila yon. Oo. Ngayon, alin ang may katwiran? Alin ang may katwiran? Yung lalagyan mo ng covenant o yung hindi? Malinaw yung buong chapter. Dalawa ang pinag-uusapan doon. Yung first covenant at second covenant. At ayon doon, yung first covenant ay may kakulangan. May kakulangan. Oo. May kakulangan yung first covenant. Kaya kinakailangan mo ng bago. Oo. Kinakailangan ng bagong covenant. Oo. May totoo ba na may kakulangan ng Ten Commandments? So, noon, perfect ang Ten Commandments doon sa bayang Israel. Pero sa panahon nga natin may kakulangan ang Ten Commandments. Bakit? Hindi siya pwedeng i-apply sa universal eh. Doon sa bayang Israel, pwede siyang i-apply doon. Kasi nasa isang teritoryo lang sila. Pero kung pag in-apply mo siya sa universal, hindi mo na siya pwedeng, may kulang na siya. Bakit? Yung mga Israelita kasi, nakatira lang sila sa isang teritoryo. Aplikado sa kanila yung Ten Commandments. Pero, ang mga tunay na bayan ng Diyos ngayon, na tinatawag na spiritual Israel, ay nakakalat sa buong mundo. Kaya nga si Jesus nagbigay ng bagong utos. Dahil dyan, bakit? Pwede kasi silang magpapatayan eh. Kasi, sabi ni Jesus, kayo'y makikilala ko na aking mga alagad kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Paano ba yan may express yung pag-ibig sa isa't isa? Kasi nasa buong mundo na sila nakakalat. Yung mga alagad niya. Hindi yun Ten Commandments, yung 1:33-34. Oo. Pwede silang magpatayan eh. Kasi halimbawa nag-gira yung Pilipinas at Amerika, yung mga ipagpalagay natin yung mga 70 Adventist doon at 70 Adventist dito, pwedeng magpatayan sila. Paano kayo magkikilala na aking mga alagad? Huwag kayong magsundalo. Huwag kayong magsundalo para maiwasan yung magpatayan kayo. Pero itong mga 70 Adventist, nagsusundalo ito eh. Hindi naman totoo na nagmi-meeting ito eh. Kasi yung iba, pinapayagan nila na magkumbatan. Kaya napapatay nila yung kanilang mga kapwa 70 Adventist. Hindi totoo yung claim ni Mr. Camacho na sila ang tunay na saksi. Kasi ang tunay na saksi sa panahon ni Cristo, sabi niya, makikilala kayo na aking mga anak kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Huwag kayong magpatayan. At itong mga 70 Adventist ay sumasali sa digmaan. Kaya hindi totoo yun. Totoo ba na ang 70 Adventist ay kasi inangkin ni Mr. Camacho, sila yung sumusunod sa 10 utos eh. Totoo ba na sumusunod dito sa 10 utos ang 70 Adventist? Hindi totoo yun. Ang dami nilang nilalabag sa 10 utos. Una, pumapayag sila ng abortion. Patay yun. Yung abortion, pagpatay yun. Sa Ministry Magazine nila, meron dito itong 1971 guidelines of
Interruption of pregnancy. Oh? 1971 Guidelines of Interruption of Pregnancy. Pinaganda lang nila yung title pero abortion din yan Oh. Meron ditong 5 deklarasyon yung Seventh Day Adventist sa paglalaglag ng bata o pagpatay ng fetus. Alam natin na mahalaga yung kay Jehovah, yung fetus mahalaga yung kay Jehovah. Pero yung church mismo ng Seventh Day Adventist ang pumapayag na ilaglag ang bata. Mayroon 5 dito Hindi naman tayo dito tutol sa dalawa. No? Hindi tayo tutol dito sa dalawa. Itong 3 tutol tayo dito Ano ang number 1? Hindi tayo tutol doon. Bakit? Hindi tayo tutol doon sa number 1. Bakit? Mamimili ka talaga Kasi in danger yung buhay ng nanay In danger yung buhay ng nanay. Mamimili ka kung alin ang i-preserve mong buhay. Yung number 1. Pero itong number 2, tutol tayo dito. Bakit? Ilalag nila ang bata kung may physical deformities. Anong kasalanan ng bata kung bungi? Biblical ba yan? Na papatayin nyo yung bata kung bungi? May physical deformities? Saan kayo humugot ng desisyon na yan? Oo. Kaya hindi kayo sumusunod sa 10 utos. Napakalabo na kayong sumusunod sa 10 utos. Ano pa? When conception has occurred as a result of rape or incest. Kapag pala biktima ng rape yung nanay, bubuntis, laglag yung bata. 7th Day Adventist. Kapag biktima ng rape yung nanay, anong kasalanan ng bata? Kung rapist yung tatay niya, kasalanan yun. Saan Biblia nyo hinugot yan? Okay, tapos magkiklaim kayo na kayo yung tunay na saksi ni Jehovah. Napakalabo. Samantalang kayo yung dito sa 1 Timoteo 1:7, no? 1 Timoteo 1:7, babasahin ko. Talagang saktong-sakto kayo dito. 1 Timoteo 1:7. Ang sabi dito, they want to be teachers of law. Itong Seventh Day Adventist ito They want to be teachers of law, but they do not understand either of the things they are saying or the things they insist so strongly. Ganyan ka-strong sila mag-insist Pero forerunner sila, front liner sila nung abortion, no? Pinapayagan nila yung mga pagpatay ng bata na ganon. Nandito sa kanilang official website, Ministry Magazine. At ayon dito, nang ilabas yung 1970 abortion guidelines, ay napakaraming inabort na bata. Kaya guilty kayo sa number 1 pagpatay. Commandment number 6, guilty kayo Kaya hindi kayo ang tunay na mga saksi. Ikalawa, ang tunay na charge, tunay na saksi ni Jehovah ay nagtuturo at yung pagtuturo niya ay sinisiguro niya na yung mga membro niya ay hindi lalabag doon. Kung nagtuturo ka ng 10 utos, siguruhin mo na yung mga membro mo hindi lalabag doon na hindi kayo makikilala na nilalabag nyo yun. Anong ebidensya natin na itong mga Seventh Day Adventist ay lumalabag doon? Kasi may nationalismo sila may nationalismo sila. Yung pastor ay pumatay ng 800,000 sa Rwanda. Nakikilala ba sila ng mga alagad ni Jesus? Hindi. Bakit? Kilala sila sa genocide. Doon sa Rwanda. Ang daming pinatay. 800,000. Na sikat yan balita na yan.
Ano pa ang mga ebidensya na hindi kayo yun? Yung Diyos doon na nagpakilala doon sa Exodus 20 ay si Jehovah yon na hindi Trinity. Oo, hindi Trinity yung si Jehovah doon. Isang Diyos lang yun. Kayo Trinity kayo eh. At nandito sa Adventist.org yung kaibahan nyo. Oo. Yung kaibahan na sa Ministry Magazine na kayo ay kakaiba doon sa relihiyon ni Moises. Moises ay Judaism kasi ang relihiyon nun. Oo, monotheism yun. Yung pagiging isa ng Diyos ay talagang isa. Oo. Kaya nilalabag nyo rin yung commandment na yun eh. Commandment number 1. Oo, na si Jehovah lang ang dapat na Diyos nyo. Oo. Iniba nyo yung Diyos eh. Ginawa nyo yung Trinity. Nag-adapt kayo doon sa Trinity na inadapt ng Roman Catholic mula sa pagano. Oo, kasi may mga Trinity rin yung pagano eh. Oo. Yan. Kaya napabayulit nyo rin yun. Ano pa ang napabayulit nyo? Yung paglilingkod sa mga bagay na ginawa ng tao. Oo, pag nagsasaludo kayo sa flag eh. Pag nagsasaludo kayo sa flag, nangangako kayo nun na ang mamatay ng dahil sa iyo, yung flag ang harap mo. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Anong ginagawa mo sa flag? Eh, siyempre, tatanggi mo yan ha. Sinasamba mo yung flag, pero pinaglilingkuran mo yun. Bawal yun. Oo. Pinaglilingkuran mo, sinasabi mo na ang mamatay ng dahil sa iyo. Labas sa kalooban ng Diyos yun. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo. Ibibigay mo sa bansa mo. Oo. Kaya malabong 70 Adventist ang tunay na saksi na kiniklaim ni Mr. Camacho. Kalabog na 70 Adventist. Oo. Oh, yan sana ang Last 1 minute. itanong niya sa akin mamaya. Tanong niya sa akin. Oo. Napakatipid nung latag ni Mr. Camacho eh. O, kaya yung itanong ko, yun lang talaga ang mula doon kasi bawal naman sa atin magtanong ng labas sa topic. O, kaya ngayon sa itong first stand ko, pinatunayan ko muna na hindi 70 Adventist ang tunay na saksi. Manlalabag ito sa 10 utos. Ang 70 Adventist, manlalabag ito sa 10 utos. O tapos, talagang ini-insist, kami yan! Kami yung Revelation 17, kami yan! Oo, sila insist na angkin na sila yun. Pero, manlalapag sila ng 10 utos. Debate na ito. Time. Okay, time na po yung natin, Brother Luther, ano? So, humihingi po ng pasensya ang buong staff ng Philippine Debater dahil kanina naputol po tayo dahil sa connection ng kuryente doon sa lugar ng ating live streamer na si Brother Jeffrey Punayo, no? So ako po ngayon ang nagla-live stream kaya lang hindi ko may upload ang mga verses at mga reference na inyong ipapasa, inyong sasabihin o babanggitin. Kayo na po ang mag-share screen na lang po ng inyong mga referensya. Okay, tuloy tayo. 10 minuto sa pagtatanong ngayon ni Brother Fernando Camacho mula sa Seventh-day Adventist. Paki-set niyo yung Timer start now. Okay. So, ang una ko pong tanong, unahin ko na itong sabi nyo, Trinity ay inadapt namin sa Roman Catholic Church. Saan po sa aming latalain na sinasabi namin, kinopya namin ang Trinity ng Roman Catholic Church? Sa Ministry Magazine nyo, inamin nyo na doon kayo gumaya sa Trinity na nabuo noong
Next question. Okay, next question. Saan sa aming ministry magazine? Gusto ko pong marinig yung pong statement. Kasi ano yung ginagamit kong laptop hindi ko ma-search dito sa di ba ginamit yan sa debate natin nung una? Ginamit natin ko ng debate yan natin nung una sa Ministry Magazine. Sabi doon, the Seventh-day Adventists had reached the same consensus as the Church of the Fourth Next Century. question. Okay, yamang wala kang maipakita na inadapt namin yung Trinity sa Roman Catholic Church. Ang tanong ko po sa inyo, dito naman sa sinasabi niyong pastor na pumatay doon sa Rwanda ng napakaraming tao. Saan sa doktrina namin nakasaad na pumatay ka ng tao? Saan po? Wala kayong doktrina. Wala kayong nakasaad na doktrina na pumatay, pero nagtuturo kayo ng nasyonalismo. Oo. Kaya, yung mga member nyo ay nakagawang pumatay ng 800,000 na ganun kadami. Oo, kaya paano kayo matatawag ng mga tunay na mga saksi? Ikilalang kayo sa genocide. Oo. Imposible yun. Okay. Oo. So, saan po sa turo ng Seventh-day Adventist na kapag ikaw ay nasyonalismo ay dapat kang pumatay? Saan po? Walang hindi kayo tinuruan na kapag nasyonalismo papatay ka. Wala noon. Pero tinuturo nyo, ini-embrace nyo yung ideology, yung pagmamahal sa sarili nila. Kung Next kaya doon sa question. Rwanda Next question. ay pinatay yung mga Next question na, kapatid. okay. Next question. Okay? So sabi mo kanina, nagtuturo kami. Ngayon sabi mo naman, hindi kami nagtuturo na kapag nasyonalismo pumatay. Ang tanong ay ito, saan sa dalawang magkasalungat mong statement ang paniniwalaan ko ngayon? Nagtuturo o hindi nagtuturo? Wala akong sinabing nagtuturo kayong pumatay. Nilalagay mo sa bibig ko yung hindi ko sinabi. Wala akong nagsabi, pero ang sabi ko, nagtuturo kayo, ini-embrace nyo yung nasyonalismo. At yun ang dahilan kung kaya ang isang tao ay pumapatay para sa kanyang kalahi. At yun ang nangyari Yung pastor na sinasabi sa ninyo sa Rwanda. at pinatay Next yung question napakaraming Seventh-day Adventist. Mr. Moderator, can I object? Okay, cut the time muna. Brother Luther, pakinggan niyo po yung timer natin. Kapag nag-next question, tigil na po sa pagsagot. Okay, proceed, Brother Fernando. Okay. Yung pastor kamo na pumatay sa Rwanda ng napakaraming tao, inutusan ba siya ng doktrina namin na pumatay? Yes or no? Tulad ng sagot ko kanina, Objection, Mr. Moderator. Yes, cut the time, timer. Oo. So, ano objection, Brother Fernando? Yes, ang una po dapat lumabag sa bibig niya ay yung pong categorical answer. Yes, or no? meron tayong rules na kapag categorical yung question, dapat unahin muna yung categorical na sagot bago mag-explain. Okay, Brother Luther, take your time. Resume time. Timer. Pakiulit na Okay, lang. resume. Pakiulit na lang ng tanong, Brother Fernando. Pakiulit na lang. Okay. Nakalimutan ko na tuloy yung tanong ko. Ito na lang. Paalala ko na lang. Okay, ito na. Next, next question. Okay. So, yun bang, balik ako doon sa pinag-uusapan natin, Ten Commandments. No? Yun bang Ten Commandments, sabi mo kanina, yung Ten Commandments may kakulangan. Saang talata Yes. ng Biblia na ang Ten Commandments may kakulangan? Yung po na binabanggit sa Hebreo 8:7, sinasabi doon na nagkaroon iyon ng kakulangan. At dahil pinapatunayan ko na ngayon
Ibig sabihin, ngayon yan may kakulangan, hindi noon. Next question. Okay. Next question. Yung bang prinsipyo ng Ten Commandments kinansila na ba? Yes or no? Yung prinsipyo, tulad ng sinabi ko kanina, yun ay Objection, ginagamit Mr. sa Moderator. Yes, cut the time. So ano objection, Brother Fernan? Categorical po ang aking hiningi. Yung bang prinsipyo ng Ten Commandments kinansila na ba? Yes or no? Okay, yes or no muna, Brother Luther, bago explain. No, hindi kinansila yung prinsipyo. Nandun pa rin sa Biblia yon. At yon ay magagamit natin sa pagtuturo. O yung prinsipyo ng Ten Commandments. Ngunit tulad ng sinabi ko, yung covenant na yon ay obsolete na. Obsolete na yun. Hindi na ginagamit bilang utos. Next question. Okay. Sabi mo, yung Ten Commandments, yung prinsipyo ng Ten Commandments, hindi kinansila. Ang sunod ko pong tanong sa inyo, ito bang prinsipyo na hindi kinansila? Ito ba ay mapapakinabangan ng mga tunay na saksi ni Jehovah ngayong panahon? Yes or no? Yes, yung prinsipyo na yon na nasa Biblia ay mapapakinabangan yun. Ngunit, ang prinsipyo na yon, pagdating ng kautusan sa pag-ibig, ay tinapos yun ng kautusan ng pag-ibig. Okay, next question. Yun bang Ten Commandments may katapusan o walang katapusan? May katapusan yun. Marami sa Biblia ang sinasabing eternal tulad ng priesthood, pero natapos yun. Kaya yung ibig sabihin ng eternal sa Biblia ay eternal lang siya hanggang doon sa aplikasyon noong isang bagay tulad ng priesthood. Ang daming eternal sa Biblia na Next question. Okay, next question. Balik ako doon sa Hebreo na sinasabi mo. Sabi mo kanina, walang salitang tipan sa tekstong Griego at wala itong rendition. Sa pagkakaunawa po ninyo, yung bang binabanggit doon na tipan na kamoy wala sa Greek, yan ba'y tumutukoy sa tipanan? Yes or no? Yes, tumutukoy yan. Tipan nga eh. Kaya nga tipan eh. At nabasa natin sa Deuteronomy 4:13, yung Ten Commandments ay tipan. At yun ang ibinigay ng umalis yung Israel sa Egypto. Kaya yun ang tipan na binabanggit ng Hebreo 8:13. Yun ang first one na binabanggit. Next question. Okay. Yung bang tipanan at saka tipan, iisa ang kahulugan? Yes or no? Tipanan at tipan. Objection, Mr. Moderator. Okay, cut the time. Anong objection, Brother Luther? Hindi pala namin topic yung tipanan eh. Okay, ini counter, Bro Fernan? Counter, kasi tinanong ko siya eh. Kung walang rendition yung yung baka ako tumutukoy sa tipanan, sabi niya yes. Kaya sinusundan ko siya roon. Ngayon, kung ayaw niya sagutin, okay lang, magpapalit ako ng tanong. Okay, rephrase lang, Brother Fernan. Sige. Okay. Sabi mo, yung Ten Commandments ang mayroong kakulangan. Kinugot mo doon sa Hebreo 8:7. Tanong, yun ba talagang tipan na 10 utos ang may kakulangan o yung taong sumusunod sa tipang 10 utos? Kapwa may kakulangan. Kapwa sila may kakulangan. Yung tipan na first covenant ay may kakulangan kasi hindi na siya pwede i-apply universal. At may kakulangan din yung Israel kasi hindi sila sumunod doon sa 10 utos. Kapwa sila. Malinaw naman yung Hebreo 8:7 na yung may fault ay yung tipan. At
sa 8 ay may fault din yung mga Next question. lumabag. Okay, next question. Saan mo mababasa dyan sa aklat ng Hebreo na yung tao at yung 10 utos ang may kakulangan? Okay, babasahin ko. Time. Sandali lang, babasahin ko. Okay, bago natin time na po yung pero pwede kung papayag si Fer na nabasahin, okay lang naman. Brother Fer. Okay lang. Okay, pakibasa. Okay, ang sabi dito, if that first covenant had been faultless. Anong tinutukoy dito na faultless? Yung covenant mismo. At napatunayan natin kanina na yung 10 commandments ay tipan na ibinigay sa Israel. Kaya ito yung first covenant na had been faultless. Sabi dito, sa Tagalog dito, kung yung unang tipan ay walang pagkukulang, ibig sabihin may pagkukulang siya. There would have been no need for a second. Hindi yung tipan na may kakulangan. Ito naman ang kakulangan ng mga sumunod. For he does find fault with the people when he says, long the days are coming, says Jehovah, when I will make with the house of Israel and with the house of Judah a new covenant. Okay, Yun naman, doon naman ang fault ng mga sumunod. Okay, Brother Luther. So, yun po, ang pagtatapos ng cross-examination sa ating first round. So meron tayong 15 minutes, Brother Denmar, for the rebuttal stand. Yes. Okay, rebuttal stand for Fernando Camacho. Go ahead, Fernando. Alright, so sa akin pong pagpapatuloy sa aking second presentation. So dito po ay gusto ko makita po ninyo yung tinanong natin tungkol sa Trinity. Wala siyang maiabot sa ating ministry magazine. Yung ministry magazine na binabanggit yan nakaraang debate natin, na-debunk na natin yon, mali ang kanyang unawa. At inaasahan ko sana may bago sana. Ang problema wala pa ring bago. Kaya hindi po yun nakatibag, mga kapatid. At saka kahit na anong patunay mo sa Trinity, hindi ito papasok sa paksa. Kasi ang paksa, patutunayan na yung 10 utos sinusunod ng tunay na saksi ngayon. Ano po? Ngayon, sa kanyang pagdibang kanina, tatry na pinatunayang ang Seventh-day Adventist ay hindi saksi. Ano po? Yan. Hindi niya itinayo yung kanyang panig. Hindi niya, sa kabila ng kanyang pagiging negative, hindi niya nasansala yung ating sinabi na sila ay hindi tunay na saksi. Dapat tinibag po niya yon as a negative. Ano po? Yan. So hindi ko mo mapasinungalingan mo ang Seventh-day Adventist hindi saksi, kayo na ang tunay. Hindi ganoon. Dapat mapatunayan nyo muna na kayo ang tunay. Ngayon, yung hinihingi niya kanina na dapat saan sa inyong lathana. Ito ho, isa. Yan. Mababasa ninyo, nahagip ba ng aking yan? Sa amin pong website, na talagang ginagamit din namin yung pagiging saksi. Ngayon, kung hanapin niya yung terminong saksi ni Jehovah, yung pagiging saksi ni Jehovah po, hindi po yan titulo o title ng church. Yan po ay isang karanasan na tinatanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, eto pa isa. Yung Hebreo 8 na binabanggit po niya, hindi po totoo na ang may kakulangan doon ay yun pong mismong tipan na 10 utos. Basahin niyo po ang Hebreo 8, talatang 8, makikita ninyo dyan, ang may kakulangan, yung nakikipagtipan. Hindi mismo yung tipan. Kaya nga walang terminong tipan dyan sa 8.13 ng Hebreo. Ngayon sabi niya, wala raw rendition.
Oh, wala raw rendition. Meron. Oh, may rendition mga kapatid. Oh, sa ibang sitas ng Biblia, ang nakalagay, kagaya sabi niya, blanco. Hindi po. Oh, oh, eto, ipapakita natin ng bahagya. Sana lumabas sa screen. Tingnan natin kung lumabas. Hindi. Babasahin ko na lang. Sabi rito, sa Hebreo 8:13, easy to read version. So called this a new agreement. So he has made the first agreement old. Yung unang kasunduan, yun po ang may kahinaan, yun ang may kakulangan. Yung kasunduan po nila. Dito pa, expanded Bible. The new agreement. Tapos may nakalagay pa, close and open, ano ba yung agreement? Covenant, contract. Ang may kakulangan, yung nakikipagkontrata, yung tao, hindi yung Ten Commandments. Ano ba sabi pagdating sa Ten Commandments? Ito, sabi, dito po, sa awit, yan. Dito sa awit, 111, talatang 8, talatang 7, hanggang 8, kabilang ang Ten Commandments, wala siyang pintas mga kapatid. Walang katapusan. Kaya malabo ang Ten Commandments, may kakulangan. Babasahin ko muna ito, ha? Yan. Ano sabi? 111, 7 hanggang 8. Ang mga gawa ng iyong mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat ng tuntunin ay tunay, nangatatag, magpakailan-kailanman mangyayari sa katotohanan at katwiran. Kailan daw mga tatatag? Magpakailan-kailanman. Paano magkakaroon niya ng katapusan? Paano magkakaroon ng katapusan? Sa awit 19, 7 hanggang 11, maliwanag din sinasabi sa atin yung mga ganitong kataga. 19, 7 at 11. Ang kautusan ng Panginoon sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapanta sa hangal. Ano sabi? Sakdal, walang pintas. Ngayon, bakit ba nagkaroon ng revise, ng pagre-revise doon sa Constitution? Bakit yung 1973 nagkaroon ng revision ng 1987? Kasi may kahinaan yung tipan, may kahinaan yung Constitution. Pero yung tipan ng Diyos, walang kahinaan yun. Perfect yun, sakdal. Papaano mo irerebisa? Papaano mong babaguhin ang Ten Commandments na sakdal? Hindi totoo yun na sakdal lang sa panahon ng luma. Pagdating ng New Testament, hindi na sakdal. Maling unawa yun. Ang sabi nung awit, mga tatatag magpakailan-kailanman, mangyayari sa katotohanan. Yan. Ngayon, nang tanungin natin, yung bang Ten Commandments, yung prinsipyo nito, kinansila ba? Abay, maganda naman ang sagot mga kapatid. Totoong hindi kinansila. Kung hindi kinansila, bakit pa sasabihing inalis na? Tignan ninyo ha. Dito po, sana makita ito sa screen. Yan. Dito po sa kanilang Watchtower Online Library, the Ten Commandments. Yan. Ano sabi? However, the basic principle of the Ten Commandments has not been cancelled. They will ever apply. Mahirap ba unawain? The basic principle of Ten Commandments have not been cancelled. They will ever apply. Kita nyo na mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, hindi totoo yung sinasabi ng negative. Ngayon, yung palang tunay na saksi, yung palang tunay na saksi ni Jehovah, ini-a-apply pala yung Ten Commandments.
Pag sinabing ini-apply, kinansila ba? Inalis ba? Inobsolete ba? Hindi! Ang ibig lang sabihin niyan, umiiral pa. Yan lang po ibig sabihin niyan, mga kapatid, mga kababayan. O ngayon, sabi niya, yung 10 Commandments may katapusan. Inulit na, pinaliwanag na natin kanina, walang katapusan yun. Dito, sa kanilang jw.org, the 10 Commandments, makikita po ninyo dyan, the 10 Commandments are based on reliable principles that will never go out of date. Anong talatang ginamit? Awit 111, 7 at 8. Maliwanag ba? Maliwanag. Kaya hindi kayang pamalian ng nagpapakilalang Jehovah Witness, kasi yung mismong lathala nila nagsasabi na mahalaga pala at dapat i-apply ang 10 Commandments. In short, hindi talaga ito kinansila. Hindi kinansila. Mas pinagtibay pa nga ngayon, mas pinaganda pa nga ngayon eh. Bakit? Sa puso at isip na ng tao isinulat. Yun pong mga prinsipyo ng 10 Commandments. Kaya hindi po nawawala yan eh. Ngayon, kung mahaba-haba pa sana oras, may lalatag pa natin to ng ano eh. Ngayon, doon sa binabanggit niya na pastor pumatay sa Rwanda, alam niyo mga kapatid, ang pagkakamali ng isang tao hindi nangangahulugan doktrina ng Adventist. Hindi ho. Halimbawa, merong isang membro ng church na sabi na nating pastor, nagnakaw. Hindi ibig sabihin nun doktrina ng Seventh-day Adventist o ng sino mang grupo ng pananampalataya na ina-allow ng pagnanakaw. Hindi ho. Ganyan ho ninyo unawain po yan. Kaya wala pong saysay yung pagkabanggit doon sa pastor na Rwanda. Yan. And actually, maging sa kanila rin eh. May mga palyado ding membro. Di ba? Ngayon, balik tayo rito. Kaya yung pagkagamit niya ng mga constitution, etc., yung pastor, wala pong saysay yun mga kapatid eh. Kahit yung pagbanggit ng Trinity, wala. Ano po? Ano pa yung binanggit niya rito? Nadibak na natin lahat, ano? Yan. Tapos yung sinasabi niya, walang rendition, meron. Binasa na natin, ano? Yan. Pakikipagtipan yun, mga kapatid, ha? Hanapin pa natin yung kanyang mga pinagbababanggit. So, ito. Yung tipan at saka tipanan. Ang palusot niya, hindi naman daw tipanan ng usapan. Pero sinagot niya kanina ng yes. Yung tipanan, yun din yung 10 Commandments. Pero nung kinlaro natin, yung tipanan at tipan magkapareho ba? Abay, nagreklamo. Siya naman ang bumanggit nito, mga kababayan. Kaya dito, hindi niya po natibag yung atin pong posisyon. Ngayon, punta tayo doon sa kautusan ni Kristo. Kasi yan, binabanggit niya po yan eh. Doon sa Judas 1:5, ganito ang ating mababasa. So, I want to caution you, those who once knew everything that Jesus did in saving the people from the land of Egypt, afterwards perished because they did not believe. Sino po yung binabanggit dito na nagligtas sa mga tao sa land of Egypt? Ang Panginoong Jesucristo. At ito po Panginoong Jesucristo na binabanggit dito, sa ibang version, Panginoon ang pagkakabanggit. Kinaklaro sa atin ng mga Bible version na yung Panginoong binabanggit si Jesus. Hindi lang yan, marami. English Standard Version, Jesus din. At ito po na nagligtas sa land of Egypt ng mga Israelita, siya rin po ang nagbigay ng 10 Commandments doon
sa bundok ng Sinai. Siya rin po yun, mga kapatid. Oh? Kaya malabo ho eh. Oh, malabo na hindi ang ating Panginoon. Oh, kaya nananatili tayong nakatindig. Oh, dagdag pa natin, sa panahong Kristiyano, anong sabi? Roma 13:9. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. Kanino iniutos ito? Di ba sa mga Kristiyano? Kaya mahalaga yung 10 Commandments at dapat sundin ito ng tunay na mga saksi ni Jehovah. Sino ang tunay na mga saksi ni Jehovah? Yung sumusunod sa 10 Commandments. Yung hindi sumusunod, ang tawag ng Biblia, sinungaling na saksi. Hindi tunay na saksi. Nagpapakilala lamang na saksi, pero hindi naman tunay. Yan. Ano katunayan, mga kapatid? Na ito nga'y para si Kristiyano. Tignan ninyo yung context ng Roma 13. Sa Kristan yan. Kaya dito hindi talaga makakapanindig sila eh. Tignan po ninyo dito. Dito pa. Yan. Isa nilang aklat na ang kaalaman na umakay sa buhay na walang hanggan. Ano sabi? Pupuksain ni Jehovah ang mga mapag-imbot na ito kasama ni Satanas at lahat niyang mga demonyo. Lahat na manggagawa ng masama, kung gayon ay mawawala na magpakailanman. Saan ba nakatala yung term na pag-iimbot? Hindi ba nasa 10 Commandments yan? Di ba? Di ba? Bumabalik na boses sa akin. Time. Okay, so time na po, Brother Fernan. Time na? Mayroong feedback yata. Brother Delmar, paki-ano na. Yes, bro. Okay. Okay, paki-mute lang. Paki-mute, Brother Delmar. Okay, wait lang. Okay, thank you. So, yun po ang rebuttal stand ni Brother Fernando Camacho mula sa Seventh-day Adventist. So, 10 minutes uli para sa cross-examination ni Brother Luther Di Parini doon sa rebuttal stand ni Brother Fernando. Okay, 10 minutes. Brother Luther? Sandali lang, bro. Sandali lang. Time out muna. Okay. Hinahanap lang ako. Post muna yung time, Brother Delmar. Okay, so basa muna tayo rito. Si Esther Marasigan, nandito rin. Si John Ray Punay. Si Tomas Sabay Bunot. Okay. Si Grace Mario, si Bon Rick. Jerry Sotera. Okay, so yun po ang mga bagong comment, no, sa ating comment section. Okay. Okay, start na ba tayo, Brother Luther? Brother Delmar, paki-set ng time for 10 minutes for the cross-examination dito sa second round. Okay, Brother Luther? Yes, nakaset na po. Okay, Brother Luther, as soon as you speak, your time will start. Okay, ang una kong tanong, ginamit niya yung Salmo 19:17, no? Na yung kautusan, sabi niya 10 Commandments ay perfect, no? Ang tanong ko, sang-ayon ka ba sa strong concordance na yung definition ng perfect tamim original Hebrew ay complete? Can I open? Yes, may naririnig akong Hindi ko naintindihan kasi parang dumodoble. yun na nga check ko muna. Brother Delmar, paki-mute lang, Brother Delmar. Okay, thank you. So, paki-ulit, Brother Luther, nung first question mo. Ang tanong ko po, sang-ayon ba siya sa Strong's Concordance na ang definition ng perfect ay complete? Yes, sumasang-ayon tayo dyan kasi sabi nga rito, awit 19, talatang 7,
ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. So ibig sabihin naman talaga ng complete, perfect, ibig sabihin, no? Nagsasauli ng kaluluwa, ang patutuo ng Panginoon ay tunay. Sa awit 111, ito'y mga tatatag magpakailanman. Sinabi rin ito sa inyong magazine. Ayan po, oh. Ayan. So, the reliable that will never go out of date, yung Psalms 111, 7 to 8. Kaya, Next paano mo ngayon babaliin ang inyong statement? Okay, sunod na tanong. Kung ang 10 Commandments ay complete, bakit mangangailangan pa tayong sumunod ng ibang utos? Bakit mangangailangan pang sumunod ng ibang utos? Sapagkat set by set ang kautusan. Dito sa 10 Commandments, complete set po ito. Tapos, meron namang complete set naman tungkol sa kautusan, pangkalusugan. May complete set naman tungkol sa kautusan ng seremonyal. Ang paksa lamang natin, 10 Commandments. Complete po ito ang sabi rito. Bagamat complete din ang iba't iba pang mga kautusang itinatag ng ating Panginoon. Kaya sabi sa inyong Jehovah Witness na site, sabi rito, the 10 Commandments are based on reliable principle that will never Next go out question. of date. Okay. Tanong na ba? Yes, go ahead. Proceed. Okay. So, complete task by task. Okay, ang tanong, kung 10 Commandments lang ba, sapat na yon para maging mabuting tao tayo? Sagot po, hindi po, kasi nga sabi ko nga, set by set ang commandments of God. Mayroong moral law, mayroong ceremonial law, no? Mayroong ding complete tungkol sa dietary law. No? Ang paksa lang natin ngayon ay 10 Commandments. Kaya dito lang po muna kayo magtanong. Sabi ng inyong Jehovah Witness site, sabi rito, the 10 Commandments are based on reliable principle that will never Next go question. out of date. Yan, tuloy-tuloy po yan hanggang sa panahon natin yan. Kaya ang tunay na saksi ni Jehovah, sumusunod sa prinsipyo ng 10 utos. Next question. Yan. Okay. Umamin kayo na hindi sapat. Meron bang complete na hindi Objection, sapat? Mr. Moderator? Yes, got that time. So, ano objection, Brother Fernan? Yes, yung side comment niya na umamin ako na hindi sapat, wala po akong sinabing ganon. Okay, paki-rephrase lang ng tanong, Brother Luther. Counter. Yes, go ahead. Counter. Okay, go ahead, Brother Ang Luther. sagot, ang tanong ko sa kanya kanina, kung yung kung complete ang 10 Commandments, bakit mangangailangan pa tayo ng ang tanong ko sa kanya, kung hindi na ba tayo mangangailangan ng sapat na ba ang 10 utos kung yun lang ang ating utos? Ang sagot niya, hindi sapat. Kaya yun ang tanong ko sa kanya eh. Hindi yung side comment eh. Sabi ko, umamin siya na hindi sapat. Ang tanong ko sa kanya, mayroon bang complete na hindi sapat? Okay, Yun ang tanong ko sa kanya. Okay. So, tapos na yung dalawang ano din yun. So, bigay natin yung last question ni Brother Luther na okay, ulit nga yung previous question mo, Brother Luther. Sabi ko, umamin siya na yung 10 commandments na utos para sa atin ay hindi sapat kasi ibang set naman daw. Umamin siya na hindi sapat. Ang tanong ko, mayroon bang complete na hindi sapat? Okay, sagot. Mali ang unawa sapagkat ang sabi ko kanina, hindi lang 10 Commandments ang utos ng Diyos. Yan ay set by set. Yung 10 Commandments kako, yan po ay perfect, sakdal. Yung kautusang pangkalusugan, perfect din po yun, sakdal. Kautusang pang seremonyal, ganun din po. Kaya lang, ang pinag-uusapang kako, 10 Commandments lang. Yan, kaya dito kako siya magtanong sa latag na ito, sa 10 Commandments. So yan po ang atin pong deliberation. Wala Next tayong question. sinasabi. Next question.
Next question. Diyan ba sa Salmo 19:7, ang tinutukoy ba dyan na kautusan ay 10 commandments lang o kasama yung iba pang Mosaic Law? Kasama yung ibang Mosaic Law. Kaya lang ang topic natin ngayon, 10 Commandments. Kasama rito. Di tanungin mo ko, doon sa 10 Commandments na kasama rito. Na ang wika, ang kautusan ng Panginoon, sakdal. Nagsasauli ng kaluluwa. Patutuon ng Panginoon, tunay na nagpapantasangal. Di pasukin mo yung 10 Commandments, palitawin mo yung 10 Commandments, hindi sakdal. Pasinungalingan mo yung awit 7. Awit 19, talatang 7. At sabi ng inyong Jehovah.org, sabi rito, the 10 Commandments are based on reliable principle that will never go Next out of question. date. Next question. Sabi mo, kasama yung ibang kautusan ng Mosaic Law. Okay. Tapos, yan ay perfect. Ang tanong ko, dahil kasama yung ibang kautusan ng Mosaic Law, kasama ba dyan ang ceremonial law? Kautusan din ng Panginoon yun kasama. Kaya lang, sundutin mo ako, wag sa ceremonial law. Bagamat perfect yun. Dito mo ako sundan sa 10 Commandments. Okay, may objection tayo. No objection, Brother Luther? Huwag niya akong tuturuan ng itatanong ko. Bakit ang gusto niyang itanong ko kung gusto niyang itanong. Ito itatanong ko kasi magdidibang ito ng stand niya. Counter? May Counter. Okay. Yes. Ino-object niya yung sagot ko. Sagot ko yun Deliberation yun ang sagot ko. Ngayon, ibinabalik ko lang sa topic. Yan. So kaya wala yung kanyang counter objection not valid yan Okay, so rephrase ng tanong, Brother Luther. Hindi na rephrase bro kasi tapos na sinagot na niya. So next question ako. Okay, next question. Sabi niya kasama yung ceremonial Ay, law Mr. doon. Moderator, Yes. can I muna? Okay, cut mo na ng time. Tapos naman yung time ko ng pagsagot kasi pinutol niya ako Pwede naman, Brother Fernan, bigyan natin ng 10 seconds siguro, Brother Fernan, kasi nakapagsagot ka na ng counter. Okay, ang concept ko nandito, naputol kasi ako, dapat kong ituloy. Okay, Ang pagpapatuloy, sabi rito, the 10 Commandments are based on reliable principle that will never go out of date. Kaya ang 10 Commandments mahalaga po sa tunay na mga saksi ni Jehovah. Kung sa peking saksi nga inilagay nila sa jw.org di lalo na sa tunay na saksi ni Jehovah sa panahon ito. Next Mahalaga question. talaga 10 Commandments. Okay, next question. Sabi nyo kasama doon yung ceremonial law. So, ibig mong sabihin, perfect din ang ceremonial law. Opo, perfect yun. Kaya nga, ang ceremonial law itinuturo kay Kristo na si Kristo ang katuparan ng katawan. Nang dumating na ang katawan, matitigil na rin ang ceremonial law. Ganyan po sistema niyan Kaya lang, hindi yun ang topic natin. Dito mo ko puntusan sa 10 Commandments. Kasi dito ang ating boxing. Sabi nga rito, the 10 Commandments are based on reliable principles that will never go out of date. Sabi ng inyo, jw.org. Ito ang tutulan mo. Next question. So, inaamin nyo pala na yung perfect pwedeng maging obsolete. Oo, kasi ang ceremonial law, perfect siya, naging obsolete. So, inaamin nyo na yung perfect pwedeng maging obsolete. Tama, kung yan ang sinasabi sa hula ng Biblia. Ang katuparan kasi ng ceremonial law, pagdating ni Kristo unang katawan. Yung 10 Commandments, hindi naman yun umaalino kay Kristo bakit mo aalisin? Kaya nga sabi ng inyong lathala, the 10 Commandments are based on reliable principles that will never go out of date. Mas marunong ka pa ba dito? Ito, official magazine ninyo. Malinaw na mahalaga ang 10 Commandments. Next lalo question. na sa tunay na saksi. Okay, sunod na tanong. Sabi nyo, sa Roma 3:9, yung pag-ibig, yung binanggit doon yung 10 Commandments. Ngayon, ang tanong ko, sang-ayon ba kayo sa Strong's Concordance na yung word na fulfill ay derived sa word na cleared na nangangahulugang
finis? Sang-ayon pa kayo? Kung ang pagbabasihan mo word by word, tama yung kahulugan niya. But ang Biblia, not only word by word, kundi by context. Inuunawa ang Biblia by context. Maliligaw ka kapag lagi kang nakaletra por letra ang pagsitas ng kahulugan. Kunin mo po yan by context. At maliwanag doon sa by context na dapat sundin at malaga sa mga Christian. Kaya nga sabi rito sa w.org, no? The Ten Commandments are based on reliable principle and that never go out of date. Kaya sa panahon natin, mahalaga po yan. Next question. Okay, so inaamin nyo na dahil ang kahulugan ng fulfill ay finish, inaamin nyo na yung Ten Commandments ay tinapos na nung kautusan ng pag-ibig. Hindi, mali ka ng unawa. Sabi ko, ang pag-aaral ng Biblia, hindi lamang titik sa titik. Nakakita ka ng titik, titignan mo kaagad sa Theos o sa iba pang concordance. Dapat, hahanguin mo yung kahulugan ng titik na yun alinsunod sa kanyang context. Ang context ang magpapasya kung ano ang ibig sabihin o dinadrive nung teksto po na yon. Ganun po pag-aaral ng Biblia. Kaya nga sabi dito the Ten Commandments are based on reliable principles that will never go out of date. Kaya wag mo aalisin ng Ten Commandments. Next question. Sabi mo sa Judas 1:5, si Jesus ang bigay ng Ten Commandments kasi nakalagay doon si Jesus ang nagligtas. Ayon ba sa konteksto, kasi konteksto ang sinasabi mo ngayon, sino ang tagapagligtas, ang Diyos o si Kristo? Sabi doon sa talatang binanggit mo di ba? Sabi doon si Jesus ang nagligtas sa kanila sa Egypt Tututulan mo pa ba yan? Konteksto na nga nagsasabi. Yung Panginoon dyan, si Jesus po yan. Based on external evidence and the text maging doon sa mga teksto ng mga critical apparatus. Yan. Ayon sa konteksto, si Jesus, kaya tama lang sabihin ng inyong latala Next na question. ito ay next question. Next question. Yes. So sang-ayon ka sa konteksto sa Judas 5:5 na ang pagliligtas ay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sang-ayon ka doon? Ay, sang-ayon din ako dyan. Yung actual na nagligtas, sabi doon sa Judas 1:5, hindi 25. 1:5 ng Judas. Si Jesus, those who once knew everything that Jesus did in saving the people from the land of Egypt. Napakalinaw Napakalinaw. Tama yan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya si Kristo ang actual na nagligtas at nagbigay ng Ten Commandments sa Next bundok ng question. Sinai. Sandali lang muna. Okay. Paki-cut muna yung time, Brother Denmar. Ilan na lang po natitirang time natin, Brother Denmar? Brother Denmar, paki-unmute. Brother Denmar. Nawala. Wala yata si Brother Denmar. Kasi Naputol po tayo? Hindi tayo naputol. Yung timer natin na si Brother Denmar, medyo nawala. Kaya bigyan na lang natin ng check ko muna yung time natin. Okay, 2 minutes remaining time. Brother, lalagay ko lang sa 2 minutes kasi nawala yung timer natin. Brother Luther, okay lang ba? Brother Luther, kanina pa kasi mahaba na Okay, sige. Okay, 2 minutes, Brother Luther. Resume. Okay. So, kanina, tinanong kita, sabi ko, ang Diyos ba ang tagapagligtas o si Kristo doon sa Judas 1:5? Ang pinili mo ay si Kristo, sabi mo, ayon doon sa Judas 1:5. Ngayon, ang tinanong kita, doon sa Judas 5:5, na ang pagliligtas ay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap mo naman. Mali ba yung una mong sagot? Walang conflict po roon. Parehong tama yon. Lahat naman talaga nanggagaling sa Ama Pero yung actual na pagbibigay ng Ten Commandments at pagliligtas doon sa tao sa land of Egypt, ang ating Panginoong Kristo.
Kaya nga mahalaga yung 10 Commandments. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kasama 10 Commandments dun eh. The 10 Commandments are based on reliable principles that will never go out of date. Sabi po, yan sa inyo pong latalain. At ang tunay na saksi, tumutupad Next sa question. 10 Commandments. Okay, next question. Saan nyo binase yung mismong deklarasyon ng church nyo na 1 minute. pumatay ng fetus na biktima ng rape? Saang biblical base nyo kinuha yon? Sabi dito sa aming magazine, the denomination last offered guidelines but not an official statement on abortion. Hindi pala official statement yan eh. Ayan nakalagay sa ANN English. General Conference Adventist Church works to clarify its instance Next or question. on abortion. Next question. Okay, pero ayon dito, ito ay desisyon ng General Conference nyo noong 1971. Ngayon ang tanong, hindi mo sinagot ang tanong ko, saan basis, ano ang basis nyo, bakit nagdeklarar yung simbahan nyo na pumatay ng bata na may defect at biktima ng rape? Saang biblical basis nyo ginawa yun? Time na po, pero pwede Sinagot pang ko yan. sagutin. Time na, pero pwede pang sagutin or pwede rin hindi sagutin. Kasi sinagot ko na po yan kanina. Yan po ay hindi official statement. Sabi rito, the denomination last offered guidelines but not an official statement on abortion in 1992 documents. Mahaba ito. Kabilang dyan sinasabi po ninyo. Kaya wala pong bearing po yan. Yan, wala pong bearing po yan. May kinalaman yan lagi sa sa medical issue. Time's yan up, po yung Brother binabanggit. Fernan. Okay, check ko lang muna yung ating timer. Nawala si Brother Denmar. Diyan ka ba ba, Brother Denmar? Brother Denmar. Okay, tuloy tayo. Ako na muna mag-time, Brother Luther. So, meron kang 15 minutes para sa rebuttal stand mo, Brother Luther. Okay. Pinipilit niya akong magtayo ng nasasabihin ko na yung tunay na saksi ni Jehovah, yung mga saksi ni Jehovah. Hindi yun ang topic eh. Ang topic namin ay patutunayan yung tumutupad sa 10 o sa tunay na saksi ni Jehovah. Wala kaming topic doon eh. Negatibo lang ako. Kaya hindi ako sa debate na ito, hindi ko role na magtayo. Kaya hindi niya ako pwedeng tanongin doon kasi negatibo lang ako eh. Ngayon, tinanggap niya kanina na sila ang saksi. Tinanggap niya kanina na sila ang saksi. Pero nanghanapan ko siya, nakakita siya na ginagamit na nila yung saksi. Sila din lang yon, sila din na sinabi daw na saksi ni Jehovah sila. Ito kasi ito ang topic namin eh. Na ang tunay na saksi ngayon, saksi ni Jehovah ngayon ay ang tumutupad sa 10 utos. Kaya dapat yung mga tao sa paligid tinatawag kayong mga saksi ni Jehovah. Wala tatawag na yung saksi ni Jehovah eh. Kayo din lang at yung isang hindi pa natin verified na source ang ibinigay mo. Kaya wala yon, wala kang naitayo doon. Kaya palaging nakatumba yung topic mo. Palaging nakatumba lang yung topic mo. Wala kang naitayo doon. Ngayon, malinaw sa Hebreo 8:9 na sinasabi doon na yung tipan ang may kakulangan. Malinaw. Nandun nakalagay eh. Word for word nakalagay. Sabi doon, if the first had been faultless, sabi doon, kung yung nauna
ay walang kakulangan. Kung may kakulangan, hindi na kakailangan ng pangalawa. Oo. Yung covenant ang may kakulangan. Ngayon sabi niya, nilipat daw lang ng pagsulat. O, dati sa tables of stone, nilipat sa mga puso. O, yung 10 utos din. Pero hindi naman siguro ito total na yung 10 utos ay tipan. O, kaya yung utos na yon, yung tipan na yon, 10 utos, word for word sinabi ng Biblia na tipan, ang sabi niya ay nilipat lang sa puso pagsulat. Nilipat sa puso. Oh. Pero ang sabi ng Biblia, gagawa ako ng panibagong tipan. Napakalinaw niyan. Panibagong tipan. Hindi yung tipan mismo, pagpalitan yun ng panibago. Hindi ililipat pagsulat. Oo. ang intindi pala nila, yung tipan, ililipat pagsulat. O mula sa tables of stones, ililipat sa puso. Napakalinaw nang nakalagay sa Biblia, Hebreo 8:9, na gagawa ako ng panibagong tipan, pakikipagtipan, new covenant. Hindi katulad nung una. Hindi katulad nung una. Yung tipan na yon, hindi katulad nung una. Oo. Napakalinaw. Napakalinaw nun. Pinipilipit nila. Oo. Ngayon, doon sa perfect, umamin siya na kompleto. Amin siya na complete yung kaulugan ng perfect. Oo. Meron bang complete na kulang? Oo. Kung complete yun, dapat hindi ka na nangangailangan ng ibang utos. Kasi complete na nga eh. Ibang seat na, ibang seat. Hindi pala kompletong set itong 10 commandments. Kaya mangangailangan ka pa ng ibang set. Oo. Kaya gibang-giba yun. Gibang-giba yung talata niyang ginamit. Gamit siya ng halat-halain ng masaksi ni Jehovah. Wala naman akong sinabing kanina sa presentasyon ko, sinabi ko na yun. Na prinsipyo ng Biblia eh. Kasi nakikilala mo dyan yung kagustuhan ng Diyos noon sa Israel. Kagustuhan niya ng Diyos noon sa Israel eh. Ngayon, malinaw ang Biblia na yan ay ginagamit na lang sa pagtuturo. Tulad ng example ko kanina, yung 1973 Constitution, kahit magkapareho pa yung batas doon, hindi mo malalabag, hindi mo rin masusunod yung 1973 kasi obsolete na yon at maliwanag sa Hebreo 8:13 na 10 utos ang ginawang obsolete ng Diyos. Mayroon daw iba ang nilagay daw agreement. Sinabi ko naman yun na agreement, di ba? Sinabi ko sa stand ko na yung covenant ay synonym ng agreement. Walang pagkakaiba doon. Kaya yung 10 utos, agreement yun, tipan yun eh. Walang pagkakaiba doon. Kaya wala kang tayo doon. Tapos, sabi niya, walang doktrina ang 7 days na pumatay. Totoo naman yan, walang doktrina na pumatay. Kahit may reliyon kapag nakita may doktrina, pumatay kayo. Walang reliyon na ganon. Kaya lang, yung source kaya pumapatay ay hindi itinuro sa inyo. Hindi itinuro. Ano yung isa doon? Yung nationalismo. Kaya mahal na mahal ko yung lahi ko eh. Kaya kahit 70 Adventist ka pa, magkabrad tayo, patay ka sa akin kasi iuuna ko muna itong lahi ko eh. Yun ang nangyari doon sa Rwanda, sa tribal war ng Hutu at Tutsi. Kasi mahal niya yung lahi niya, pinapatay niya yung mga kabrad niyang 70 Adventist 5 minutes na kaiba yung tribo. Yun ang nangyari kasi wala kayong turo na magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa. Hindi kayo nakikilala. Juan 3:34. Ngayon, doon sa Judas 1:5, pinili niya sa una kong tanong, si Kristo daw yung tagapagligtas.
medyo masikip. Ano muna tayo? At muna tayo. Ganun ang diskarte ni Mr. Camacho. Maliwanag sa Roma 3:9 yung word, no? Kahit basahin mo pa yung context. Ang kahulugan noon, Roma 3:9, na yung kautusan sa Ten Commandments ay fulfilled nung kautusan ng pag-ibig. Kaya fulfillment nun ay yung pag-ibig. At inulit yun sa Galatia 5:14. Inulit yun sa Galatia 5:14 na yung kautusan ay pinulfill ng pag-ibig. Anong ibig sabihin ng fulfill? Finish. O kaya tinapos yun noong kautusan ng pag-ibig. Yung Ten Commandments, tinapos yun. At yun din ang sinabi nung Mateo 5:17, yun ang paborito nilang talata eh. Mateo 5:17. Ay hindi ako dumating upang sirahin ang katutunan, kundi ito pa rin. Ang ginamit din doon ay fulfill. Finish. Ang kahulugan ng fulfill. Para sa kaalaman ng lahat, sa interlinear, ang derivative nun ay finish. 2 minutes. Ang equivalent. Yung fulfill, ang equivalent nun ay finish. Kaya si Kristo ay dumating para tapusin yung kautusan. O kung gagamit siya ng talata doon sa Old Testament na effective pa dito sa atin, ay tinapos na yun ni Kristo. Oo, tinapos na yun ni Kristo. Yun din ang ipinahiwatig ng Roma 10:4. Si Kristo ang katapusan ng kautusan. At yung mga tunay na saksi noon sa Jerusalem, sila Pablo, sila Pedro, ayon sa kanilang Adventist.org Ministry Magazine, yung word na law ay tumutuko yun sa buong kautusang mosaiko na sinabi doon sa 15:24 ng Gawa na yun ay hindi nila itinuro. Hindi na nila itinuro yun. Yung law. Ayon dito sa kanilang Ministry Magazine, ang word na law ay nangangahulugang kautosang mosaiko, kasali ang Ten Commandments. Oo. Kaya napatunayan natin na tibag natin yung kanyang topic. Tibag na tibag yung kanyang topic. Gamit siya sa mga latalayan ng mga saksi ni Jehovah. Ibuti kung ang mga saksi, kung sana kung pabor yan sa inyo, ganun pareho sa inyo ang aming turo, dapat nagsasabat kami. Time's up, yun, Brother Luther. yun, ano lang yan, yan ang simple logic dyan eh. Brother Luther, time's Kung up. kami, Time's up, Brother Luther. So, yun po, no, ang rebuttal stand ni Brother Luther. So, dako tayo for the 10 minutes cross-examination dito ni Brother Fernan. Check ko muna ang ating time control. Okay, Brother Fernan, for 10 minutes cross-examination dito sa rebuttal ni Brother Luther. Okay, so ang una ko pong tanong, tama ba yung sinabi ng Watchtower ninyo na yung Ten Commandments ay dapat i-apply? Yes or no? tama yun. Tama yun. Ten Commandments, yung prinsipyo nun, kaya nga itinuturo eh. Itinuturo. Pero hindi siya bilang covenant. Ayun naman ang sinabi ko, di ba? Sa stand ko. Bakit ako negative? Kasi bilang covenant, hindi na siya dapat sundin. At bilang utos din, hindi siya dapat sundin bilang utos. Kasi hindi mo yun masusunod, hindi mo rin malalabag. Ang prinsipyo na lang. Next question. Magkaiba yung prinsipyo. Next question. At saka Okay, yung next utos. question. Next question na, kapatid. Next question. Dito sa inyo, nakalagay dito,
the basic principle of the Ten Commandments have not been cancelled. They will apply. Kanino po i-apply? Sa mga Kristiyano ba? Yes or no? Yes. Sa mga Kristiyano yan, yung basic nun, pero hindi nangangahulugan tulad ng stand ko na susundin mo siya bilang utos katulad ng pagsunod sa Israel. Hindi mo siya susundin na covenant tulad ng sa Israel, kundi yung kanyang prinsipyo lang ang i-apply mo. O, ayon yan dyan. Application of the principle. Ayun. Okay, next question. dito sa isa pa ninyong lathala, sabi rito, the Ten Commandments are based on reliable principle that will never go out of date. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, tinatanggap ko yan. Tinatanggap ko yan na yung principle. Sinabi ko naman yan sa iyo kanina, di ba sa stand ko? Na yung yan ay principle. Oh, at sinabi ko rin sa stand ko na bakit ako negative sa topic na ito dahil ang nagninegate ako doon sa pagiging covenant niya at pagiging utos niya dahil malinaw ang sinabi ng Biblia na obsolete na yon. O, ang principle na lang. Next question. Walang issue doon sa akin. Walang issue doon. Doon sa principle ng Ten Commandments, halimbawa, yung utos na huwag kang sasamba, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ano yung susundin mong principle doon? Dito sa amin, yung principle noon ay nandito sa dalawang utos. No? Yung principle noon nandito sa dalawang utos. Kaya nga ito ang tumapos doon yung dalawang utos. Pag-ibig sa Diyos. Yung pag-ibig sa Diyos. Pag-ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, yun ang magiging test mo sa lahat ng gagawin mo. Okay, next question. Yung sinasabi mong pag-ibig sa Diyos, bagong utos ba yan o luma na ring utos yan? Lumang utos yan, pero wala yan sa Ten Commandments. Kasi kung nandun yan sa Ten Commandments, 12 Commandments na yon. Wala yan sa Ten Commandments. Nandito yan, kinuha ni Jesus at itinuro dito ni Jesus. Okay. No, ngayon na ang panibagong utos. At iyon ang tumapos sa Ten Commandments. Ayon sa Galatians 5:13, doon sa word na fulfill na tinapos nun. Next question. Okay, next question. Yun bang utos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mong babanggitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, yung ba ay palatandaan ng pag-ibig mo sa Diyos pag sinunod mo? Yes or no? Pag-i-ulit bro, hindi ko masyado na yung parang. Okay, yung bang una, ito na lang, yung bang una hanggang ikatlong utos sa Ten Commandments, pag sinunod mo ba yan, hindi ba yan pag-ibig sa Diyos? Yes or no? Pwede kang sumunod yan na walang Objection, pag-ibig. Mr. Moderator. Yes, cut mo natin yung time, post mo natin. Okay, anong objection, Brother Fernan? Yes, categorical answer ang inihingi ko po, yes or no. Okay, Brother Luther, sagot muna ng categorical yes or no, then explain. Ano nga, pag-iulit ngayon bro, ang tanong bro. Naka-stop the clock ba yan pag inuulit? Yes, nakastop. Okay. Sige. Yun bang una hanggang ikatlong utos sa Ten Commandments, pag sinunod mo ba yan, pag-ibig sa Diyos, yes or no? No. Hindi yan pag-ibig sa Diyos. Kasi, bakit? Pwede kang sumunod sa Ten Commandments, buo sa Ten Commandments sa walang pag-ibig. Pwede kang sumunod. Pero kung doon ka sa pag-ibig, nakabata yung pagsunod mo, kaya nga sinasabi ko sa'yo, yung prinsipyo na lang ng Ten Commandments ang ina-apply dito. Hindi na yung mismong Ten Commandments. Bakit? Sa Ten Commandments kasi, pwede kang sumunod na walang pag-ibig. Next question. Pag sinunod mo yung una hanggang ikatlong utos doon sa Ten Commandments, paglabag ba yan sa Diyos?
Yes or no? Brother Luther. Tulad ng sinabi ko kanina, yung Objection, Ten Mr. Moderator. Naka-post yung time natin. Okay. That is yes or no? Yes, yes or no. Okay, proceed, Brother Luther. No. No. Tulad ng sinabi ko kanina, yung 10 commandments, hindi mo na yun malalabag, hindi mo rin masusunod. Bakit? Kasi obsolete na siya eh. Tulad ng sinabi ko kanina. Kaya, kahit anong itanong mo sa akin doon, sa 10 commandments, hindi na masusunod kasi obsolete na nga siya eh. Yung law na yun ay obsolete na. Kaya, next question. tulad ng sabi Okay, ko next kanina, question. Doon sa Judas 1:5, sino ang aktual na naglabas sa land of Egypt? Sino po yung aktual na naglabas? Ang Ama o ang Panginoong Hesus? Sangayon ako sa iyo na si Jesus ang aktual na naglabas. Ngunit yung pagliligtas na yon, pagliligtas na yon ay sa pamamagitan ng Ama. Sa pamamagitan ng Ama. Instrumento lang si Jesus doon. Ngayon, hindi yun nangangahulugan na ang nagbigay ng utos, 10 utos, ay si Jesus. Bakit instrumento lang Next palagi? question. Okay. Sino yung nagbigay ng aktual na 10 commandments sa bundok ng Sinai? Ang Ama o ang Panginoong Hesus? Ano ko yung 15 seconds, bro? Okay, 15 seconds. Okay. Walang sinasabi ang Biblia na si Jesus ang nagbigay nun. Walang sinasabi ang Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, si Jehovah ang nagbigay. Si Jehovah ang nagbigay. Ngayon, dahil walang sinasabi ang Biblia at kung si Jesus man ang nagbigay nun, instrumento Okay, lang si next Jesus. question. Dito sa Exodus 3, ang nagbigay ng 10 commandments, anya bumaba. Sino yung bumaba? Ang Ama o ang Panginoong Kristo? Ayon sa Biblia, Objection, Mr. Moderator. Okay, post the time. So, ano objection, Brother Fernan? Categorical po ang answer. Sino ang bumaba? Ang Ama ba o ang Panginoong Kristo? Okay, Ama or ang Panginoong Kristo before explain, Brother Luther? ang Ama yung nakalagay sa Biblia na bumaba, no? Pero marami tayong mababasa sa Biblia na kahit pa sinabing si Jehovah yung nakipag-usap sa tao, lumalabas na yung mga minsan mga anghel yun yung nakikipag-usap sa mga tao. Kahit pa word for word na sinasabi na si Jehovah yung sinasabi doon na nakipag-usap. Next question. Kaya sa Okay, pamagitan, next question. Sabi dito, yung bumaba, binigyan ng terminong angelus. Tanong, yung Ama ba na bumaba, sabi mo, tenerminuhan bang angelus? Yes or no? hindi masyado malinaw, bro, yung ano mo. Okay, ulit. Okay, post the time. No. Okay, 1 minute and 12 seconds. Okay, Brother Fernan. Okay, ang tanong ko po, sabi niya kasi kanina, yung Exodus 3, ang bumaba, yung Ama. Ayon dito sa Exodus, yung bumaba, tenerminuhan na angelus o angelu. Ang tanong ko sa kanya, yung bang Ama, kinakapitan ba ng angelu? Yes or no? Invoke ko yung 15 Okay, seconds, bro. 15 seconds, Brother Luther. Hindi ako familiar masyado dyan sa talatang sinabi niya. Hindi ako masyado familiar dyan sa talatang sinabi niya, kaya hindi ko masasagot yun. Okay, next question. Okay, next question. Ano sa pagkakaalam mo yung kahulugan ng angelu? Anghel. Anghel ang kahulugan nun. At tulad ng sinabi ko sa iyo, sa Biblia, kahit
ang nakalagay doon ay si Jehovah, minsan iyon ay sa pamamagitan ng mga anghel. Sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya kung mayroong dalawang parihong talata na sa isa sinasabi si Jehovah at ang isa si Next question. ay anghel. Okay, next nagpapatunay yun na question. Next question. Sino ang nagpakita doon sa nagniningas na apoy? Sino yung actual na nagpakita? Yung Ama o ang Panginoong Hesus? Last question. Inbo ko yung bro. Inbo ko yung Okay, time na po din, Brother Luther. So, thank you very much sa magandang debate ninyo sa gabing ito. So, natapos ang ating rebuttal stand dito. So, check natin yung 5 minutes na check ko muna yung time, 10 minutes yung time dito, pero 5 minutes lang ang kukunin natin. So, 5 minutes na conclusion. So, mauuna dito si Brother Luther. Brother Luther, 5 minutes Okay. for the conclusion. Okay, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Salamat at natapos na maayos yung debate. Ngunit, muli, sinasabi ko na giba yung itinayo ni Mr. Camacho. Una, bakit? Doon sa sinabi niya na yung tunay na mga saksi ni Jehovah ngayon ay sumusunod sa 10 utos na inamin niya na mga 70 Adventist, ay hindi yun totoo. Bakit? Guilty sila Guilty sila sa pagpatay. Hindi daw official na sabi niya doon sa Ministry Magazine daw, sinabi na hindi official yun. Grabe hindi official. Pumatay ng maraming bata yung hindi official na declaration. Pumatay ng maraming bata yung hindi official na declaration. At bago pa doon nangyari yun, bago ang declaration, yung silence, yung pagtatahimik lang ng mga 70 Adventist ay pumapayag na sila, doon sa abortion. Kaya iisang siglo, magkalahating siglo silang guilty doon sa huwag kang papatay. Guilty, hindi na niya yun pwedeng bawiin na hindi sila guilty doon. Guilty sila doon. Ang church nila mismo ang gumawa nun. Guilty sila doon. Kaya paano mo ngayon sasabihin na ang tunay na mga saksi ay ang 70 Adventist? Napakalabo naman. Napakalabo naman nun na ang tunay na mga saksi ay 70 Adventist. Sa inyo, tinotolerate nyo yung pagpatay. Naalala nyo ba yung madugong pagpatay sa mga paruhinog? Sino ba ang commanding officer nun? Isang 70 Adventist na opisyal. Isang 70. Kaya tinotolerate nyo yung pagpatay. Kaya sasabihin kayong tumutupad sa 10 utos. Kaya tinotolerate nyo yung pagpatay. Napakamadugo nun. Napakamadugo. Gawang Kristiyano ba yan? Gawang Kristiyano ba yung pagpatay na ganyan? Tinutolerate mo yung pagpatay? Okay lang yun. Okay lang yun sa inyo. Sa saksi ni Jehovah, dispilo yun. Kaya sa mga saksi ni Jehovah, kung nagkasala ka, dispilo ka sa inyo, okay lang yun. Pinapagsalita sa pulpito pagkatapos tayin yung nang madugo yung mga tao, pinagsasalita pa sa pulpito. Ganon ang 70 Adventist. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na 70 Adventist ang tunay na mga saksi. Hindi mo pwedeng sabihin yun. 1 minute remaining time. Doon sa mga argument, yung 10 Commandments daw perfect. May perfect bang kulang? Paano naging perfect ang kulang? At yung word na fulfill nung dumating si Jesus dito sa lupa, siya ang nag-fulfill, siya ang nag-finish noon.
tinapos na niya yung Ten Commandments. O, ngayon, basa siya sa, akala niya, kukontra yun sa akin. Yung mga binabasa niyang latalain ng saksi. Hindi yung kukontra, kasi nga ang sinusunod namin prinsipyo. Yung sinasabi ko, na pwede kang walang pag-ibig, sundin mo yung 10 utos, kompleto. Sundin mo yung 10 utos, pero walang pag-ibig. Pwede mangyari yun. Bakit? Halimbawa, sumusunod ka naman sa 10 utos, sa Sabat ka lahat, sinusunod mo yung 10 utos. Yung kapitbahay mo, nangangailangan tulong ka, sinusunod mo naman sa 10 utos. Okay lang yan. So, yan ang nangyayari. Brother Luther, time na po, yung 5 minutes. Ay, salamat. Salamat So, yan po yung 5 minutes na conclusion ni Brother Luther. Bigay naman natin ang 5 minutes na conclusion dito sa ating kaibigang Fernando Camacho mula sa Seventh-day Adventist. Brother Fernando? Okay, so sa last stand ko mga kapatid, ay napansin niyo during cross-examination kung papaanong natitilian, kung papaanong natutulala yung ating pong negative side. Hindi masagot kung sino talaga yung actual na nagbigay ng Ten Commandments doon sa bundok ng Sinai. Doon sa binanggit natin sa Exodus 3 na sinasabi niya yung bumaba, yung ama, maliho yun. Yung bumaba kasi rito, tinerminuhan na angelus, nang ibig sabihin, sugo. Ang ama hindi sugo, siya yung nagsusugo. Sino isinugo niya? Ang anak. Ang anak po ang sinusugo ng ama at ang Holy Spirit. Pero sa tagpong ito, ang anak po na siyang katulad din ng Judas 1:5. Kaya na hindi po niya matutultulang kanina. Ang anak po yan eh. Pagdating sa talatang 2, tinawag na anghel. Sa talatang 4, yun, ipinakilalang Diyos. Pagdating sa talatang 6, sabi niya, ako ang Diyos. Sino po yan? Ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng Ten Commandments, ng actual na Ten Commandments sa bundok ng Sinai. Kaya hindi po niya nagapi, hindi niya natibag yung, if you love me, keep my commandments. Kasama po doon ang Ten Commandments. Ginamit ko yung kanilang lathalain dahil panig sa amin. Yung prinsipyo naman talaga, hindi ang titik ang sinusunod sa panahong Kristiyano. Ang tunay na saksi ni Jehovah, sumusunod sa prinsipyo talaga. Kaya lang, bagamat prinsipyo ng kanila, kulang sa amin eh. Kumpleto eh. Sakto eh. Ayan, kaya nga, doon sa latalain nilang ito, ayan yan. Sabi rito, as also Christian are being led by God, Holy Spirit, and does not lead anyone into sin. It argues them to stay away also from sin, dealt with the Ten Commandments. Tuloy pa natin. Ayan, diyan naman, in fact, many of these principles underlie the teaching of what is commonly called the New Testament. Pag itinaas ninyo, sabi ni, the Ten Commandments are based on reliable principle that will never go out of date. Kita mo, ang point ko rito, sila ngang mga huwad na saksi. Nagsasabi na yung prinsipyo ng Ten Commandments dapat sundin. Kaya lang problema, sinusunod yung principle, hindi naman lahat ng Ten Commandments namimili lang. Yung Sabat nga, di nila sinusunod eh. Pag sinabi mo susundin ng principle, lahat ng nasa Ten Commandments, sundin mo yon. Eto pa sabi, Yan. The basic principle of Ten Commandments have not been cancelled. Yan. They will ever apply. So dapat talagang i-apply. Dito sa isa pa nilang, ito maganda rin ito eh. Sa enemy, sa Watchtower, page 94. Therefore, God gave His law through Moses to the Israelites, which applies to all who wants to do right. Ano sabi? Kung gayon, ibinigayan niya ng Diyos yung kautusan, yung batas sa pamamagitan ni Moises para sa Israel. At ito ay uma-apply din kung sino man ang gustong gumawa ng tama. Ang tunay na saksi ni Jehovah, gumagawa ng tama. Yan yung binasa ko kanina sa panimula pa lang. Gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sinusunod ang Ten Commandments. Sinusunod ang prinsipyo ng Ten Commandments. Ngayon pinalitaw niya, nang binanggit ko sa puso isulat, sinabi ko raw na ilipat. Mali!
Hindi ko sinabing ilipat. Oh, binasa ko yan. Yan po ay inaanyo namin sa 8G sapagkat ito'y pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso, aking isusulat ang mga ito. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yan pong nakalagay dyan. Kaya yung 10 Commandments po, wala pong kulang po yon. Walang kakulangan doon. 8.7 ang may kakulangan, yung nakikipagtipan at iba ang tipan sa pakikipagtipan. Kaya yung 8.13, yung salitang tipan na naka-italicize, maling-salin po yun. Dapat po doon, agreement, kasunduan. Yan talaga ang nasa context niyan. Kaya hindi po tayo natibag sa tagpong ito. Ano po? Yan. Then, yung sa sinasabi niya, pinalagi niya dinidiin, ano? Yung kasi mamamatay tao, mamamatay ganito, pinagsasalita pa sa pulpito. Chismis lang yun, wala namang katibayan pinagsasalita sa pulpito eh. Sabi nga rito sa aming pamantayan, no? 1 minute. Oh. Tapos na? 1 minute. Yan. Oh, sabi dito sa Patriarchs and Prophets, page 88. Oh. Men, tatagalogin ka na, itinuturo sa mga tao na posible o maaari pa rin masunod ang kautusan ng Diyos, na kahit na habang nabubuhay sa gitna ng makasalanan at kurakot, makakaya pa rin nila sa biyaya ng Panginoon na maiwasan ang tukso at maging dalisay at banal. Wala namang church na perpekto, lahat walang kahinaan. Lahat ng iglesia sa panahon ngayon meron. Pati nga huwad na saksi. Lalo na sa tunay na mga saksi. Bakit? Ang kongregasyon, ang iglesia, yan po ay hinalintulan sa taniman. May trigo, mayroong mapanirang damo. Yan, ang pinagpupuntusan niya, yung mga ilang mga personalidad na lumalabag. Pero hindi naman namin panuntunan at wala kaming utos na dapat kang kumatay ng tao. Yung abortion na binabanggit niya, ay hindi po statement, hindi po yun ang standang general conference. Time's up po, Brother Fernando. Thank you. Thank you very much, Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At the same time, kay Brother Luther ng Saksi ni Jehovah sa napakagandang debate sa gabi nito. So marami pa rin ang nanonood kahit midnight na tayo, pero marami pa rin ang nanonood. Maraming salamat sa mga nanonood. Hindi ko na mabasa yung mga pangalan kasi marami na. So, pero thank you very much sa inyong pag-antabay, no, hanggang sa natapos ang debate nito. Okay, 3 minutes para sa pagpapasalamat. Unahin natin si Brother Luther. Brother Luther, 3 minutes. Brother Luther, 3 minutes sa pagpapasalamat or shout out or... Okay. Maraming salamat sa inyong lahat sa Philippine Debaters Association, sa aking katunggali si Mr. Camacho. Salamat din sa kay Mr. Dinmar at sa iyo bro Gerald. Okay. Salamat at sana ay maging masagana ang PDA. So, thank you, Brother Luther din sa partisipasyon dito sa Philippine Debaters Association. And of course, Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Yes, syempre unang-una sa Panginoong Diyos at sa inyo pong platform sa PDA, Philippine Debaters Association, sa mga audience, SDA and that SDA. At special thanks, no, pinasalamatan ko ang kapatid na Rocky Tulog, gayon din po si Ken Lagdiguhon at syempre ang pagkakaisa ng mga Adventist Apologist. Muli po mga kapatid, iniiwan ko kayo sa mapagpalang biyaya ng ating Panginoon. Hasta la vista! Viva el Señor Grande! El Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chokbok Hamnida! Diyan po sa mga kababayan namin na nasa Sri Lanka, Yeso Petay, Mispa sa ating lahat mga kapatid. Okay, thank you very much Vin sa ADM, Advent Biblical Ministry at saka JW Organization. So maraming
salamat sa inyong panonood. Ito po si Gerald Castros, admin host and moderator of this debate platform, the Philippine Debaters Association. Good night, God bless. But maraming salamat sa inyong panonood. Thank you very much.